So yun, good day mga paps, mga bossing. So nung topic natin ngayon, Toyota Avanza na 2023 model. So yun, dinala to ng customer dito. Nakaabot sila dito sa shop kasi nagje-jerky na, gumagano'n-ganon na ng kotse. So yun, chinek ko. Naka-check engine na siya. Nung in-scan ko, lumabas P2747. So sakit yan ng mga Toyota Avanza na modelo. So about yun sa loob ng sensor ng transmission. So tinanong ko nung customer kung napalitan niya na ba ng transmission fluid. Hindi pa raw. So 70,000 kilometers na siya. So chinek ko nung dipstick niya, sobrang sunog mga paps. So pakita ko sa inyo nung itsura niya. Yan paps, ito nung unit, Toyota Avanza. Yan. CVT yan mga paps. So yan ang drain plug niya. Mga modelo kasi may drain plug na. So number 14 lang yan mga paps. So drain natin. Oh shit. Ang itim mga paps. Sobrang sunog mga paps. Ang baho na niya. So bubuksan natin to. Lilinisan natin. So mga G's lang naman ang tornilyo niyan. Ang pagluwag niyan ano lang, basic lang yan. So papalitan din natin ng transmission filter tsaka fluid niya. So nag-order na tayo sa supplier. So stay tuned lang mga paps. So yun mga paps, nabaklas ko na nung ano niya, oil pan. Sobrang dumi mga paps. Oh. Kapal oh. Oh. Kapal mga paps. Tapos na nangyari, overheat. Overheat to transmission niya. Yan, itim na itim. So sunog na siya. Worn out na kasi. Kasi pag mga CVT paps, mas maganda 40,000 palit ka na. Actually, ano nga dapat yan eh. Mas maganda, mas maaga talaga pag Toyota Avanza na modelo. So yun. Sunog na sunog. So ayan yung filter niya oh. Sobrang itim mga paps. Sigurado merong sensor dyan na nabarahan kaya nag-check engine. So lilinisan ko yan, sprayan ko yan ng ano mamaya, gasolina. Para ng mga singit-singit matanggal yung mga butas-butas na yan mga paps. So stay tuned lang mga paps. So yun mga paps, nalinis na natin. Yan, naibalik na natin yung bagong transmission filter niya, yung CVT. So yan, genuine parts po dapat ang ikakapit nyo. Ayan, original po yan na Toyota. Oil pan, malinis na. So sasalpak na lang paps, hindi na ng fluid, tapos test drive. So yun mga paps, nasalin na natin yung CVT fluid, yung oil pan, nabalik na natin. So magsi 76 na pala to. Kaya ganun nangyari. So nag-ano na lang tayo, nagsusukat tayo ng ano niya, transmission fluid. So ganun pa rin procedure paps, 3 seconds kada ano niya, cambio. Katulad ng park, reverse, neutral, drive. Tsaka ng plus minus niya. So yan kasi ng manual mode niya. So 3 cycle lang po yung paps ang tamang pagsusukat. So 10 minutes na naka-idle sa tapos sukatin nyo. Tapos syempre, obserbahan nyo pa rin kahit mga 15 minutes o 20 minutes ng oil pan kung walang tagas para sigurado nung trabaho natin. So yun, iaangat ko na lang para matignan nung ilalim kung may leak ba o wala nung oil pan niya. So tapos na natin na i-test drive mga paps. Wala na nag-check engine. So zero trouble code na dito sa number of TDC niya. So check natin ng data stream kung goods na talaga. Ito tayo sa ano niya. Okay na.
So wala naman ng TDC. Zero na mga paps. So ayun. So yun mga paps, okay na siya, wala na siyang number of TDC sa transmission niya. So goods na siya. So malakas na ulit tumatak. So yun. Sana meron kayo na konting natutunan. Lagi ko pong pinapaalala, ang pagpapalit pa ng automatic transmission fluid, na pag naka-automatic po kayo na CVT type, kahit man ATF man siya, conventional, mas maganda po, ideal talaga 40,000 kilometers magpalit na kayo. Kasi dito sa Pilipinas, alam nyo naman, pag Metro Manila ka, so sobrang traffic. So hindi kasi yun na accumulate sa total odometer niya. Kaya mas maganda 40,000 o mas ahit pa nga, mas okay. So magpalit na kayo. So sana meron kayo natutunan doon sa video natin, meron kayo napulot na aral. So yun, follow nyo na po nung Facebook page namin, YouTube channel, and TikTok account po namin. Sa TikTok po namin, pwede nyo mabili doon ng CVT fluid ng mas mura na direct supplier and transmission filter. So yun lang mga paps. Peace!